nag-fly kami via Cebu Pacific, isa sa mga bansa dito sa Southeast Asia at isa sa mga pinakamagandang airport dito sa mundo. Ito ang Changi Airport sa Singapore. So, pag pupunta kayo dito, huwag nyo kalimutan magpa-picture dyan sa magandang waterfalls na yan. Lahat ng mga lumilipad, hindi nakakalimutang pumunta dito sa may waterfalls na yan. So, pag nandito kayo sa Singapore, pwede kayong mag-bus, pwede kayong mag-grab, pwede kayong mag-taxi. So, yung papunta namin, yung pagkalapag namin dito sa Singapore, nag-taxi lang kami kasi nahirapan kami mag-book ng grab kasi 5 p.m. na yon, so peak hours na siya. So, medyo pahirapan mag-book. Pero hindi naman ganoon kahirap, pero mas nirecommend ng kaibigan ko na nandito nagtatrabaho sa Singapore na mag-taxi na lang kung hindi makapag-book via Grab. So, mura lang naman siya. So, may additional service charge pag peak hours. Pero, hindi rin naman ganun kataasan kumpara dito sa Pilipinas. So, dito pala kami nag-check-in sa may Andaz. So, medyo commercial area siya. Pero, ang kagandahan ng hotel na to, yung basement niya connected na sa MRT train. So, hindi ka na mahihirapan. So, ayan yung infinity pool niya sa 25th floor. Wala masyadong nagsuswimming pero maganda at maganda yung view din sa taas. So, ito yung aming kwarto. Yan. Ito yung lobby common area. So, samahan niyo ako. Pumasok tayo sa aming kwarto. So, pagpasok nyo, makikita nyo agad yung closet. So, may vault, may mga hanger, and then, pagpasok nyo dyan, hiwalay yung toilet bowl, and then hiwalay din yung CR. So, may bidet, and then may hot and cold sa may lavatory. Same thing din, sa may shower area, may hot and cold, and then merong mat dyan para hindi kayo madulas, and then meron din rain shower. Tapos, ayan yung vanity mirror, dressing area, ayan yung aming king size na kama. So, meron siyang round table and then sofa. Tapos, lahat ng makikita nyo dyan is free. So, everyday nila pinapalitan yan, including chocolates, water, soda, as in everything, pinapalitan nila. Tapos, yung curtain wall, automatic. So, maganda siya. Medyo pricey, pero okay lang. Tapos, ayan, nung gabi, inaaya kami ng kaibigan namin na mag-dinner. So, tinreat out niya kami. Yung first time kong pumunta ng Singapore, sa kanya kami nagstay. And then, yung second time, layover lang siya ng mga 22 hours kasi papunta kami ng Maldives. Pero, hindi kami lumabas ng airport. So, after namin kumain, ayan, nag-ikot-ikot lang kami sa Marina Bay. And then, umikot kami sa Marina Bay Mall. Tinur kami dyan. So, first time ko ba mag-Marina Bay? Yes. First time ko mag-Marina Bay Mall, pero dito sa view area ng Marina Bay Sands. Hindi, kasi first time ko pumunta na dumaan din kami dyan. So, ayan yung mga kaibigan ko. Matagal na siyang nagtatrabaho dito sa Singapore. Tapos, ayan yung pinaka-stiff na elevator dito sa may Marina Bay Sands. Marina Bay Mall. So, lahat na makikita nyo dito sa Marina Bay Mall, lahat ng luxury bag, luxury shoes, everything nandito sa Marina Bay Mall. So, wala naman kaming pera, so nag-ikot-ikot lang kami. Pero maganda yung setup niya, maganda yung interior finishes ng structure. So, sabi ng aking kaibigan, meron pang itatayo na isa pang tower. So, hindi ko lang alam kung kailan, pero ayan po yung facility and facade ng mall. And then, meron siyang water feature na maganda rin. So, parang sa Changi Airport, pero mas maliit lang ito. Kung nakikita nyo naman, ayan, yung vortex na nag-ikot. So, alam nyo naman, fascinated ako sa mga structure, sa mga building structure. So, yan ang isa sa mga natutuwa ko pag lumalabas ako ng bansa or even dito sa Pilipinas. Lagi akong tinitingnan yung mga building structures. So, ayan, naglakad lang kami sa gabi. Medyo maganda yung ilaw kasi sa Marina Bay at sa yung buong
area ng Singapore along the bay kasi sobrang maiilaw siya. Tapos, inaya kami ng kaibigan ko dito sa may Apple Store. So, ayan. Ayan yung dome ng Apple Store. Apple Store. Welcome sa Apple Store! So, maghahanap kami ng iPhone 16 dito sa Singapore. Bibili yun. Siya, hindi ako. So, maganda yung store ng Apple Store dito. Nasa gitna siya ng, hindi ko alam kung bay ba yan or dagat. So, ayan, naka-dome type siya. And then, cylindrical yung shape niya. Tapos, punta kami dito sa Merlion. Siyempre, yung sikat na Merlion. Konting picture lang. And then, may gagawin sana kaming skit, pero hindi nagawa dahil panikalukuhan yung nangyari. So, yun lang. So, ganito lang yung itsura ng Singapore sa gabi. So, kahit anong oras na, marami pa rin tao at marami pa rin nagja-jogging. So, ganyan kaganda ang itsura ng Singapore sa gabi. So, ayan yung itsura. Yung, alam nyo naman, pag nasa Merlion kayo, magpapicture kayo, nakanganga, pero ganyan yung naging ending. And then, after yan, hindi pa sila nakontento after namin umakyat sa sobrang stiff na elevator, umakyat pa ulit. After namin bumaba sa stiff na elevator, umakyat pa ulit kami dahil alam nila na meron akong takot sa fear of heights kasi takot na takot talaga ako ng mga panahon yan. Nakita nyo naman kung gaano ako kakapit na hawak. Pero nakakatawa lang, meron kami pinag-uusapan dyan. Never ending, pero yun lang. And then, dito rin sa area na yan, yung sikat na elevator na makikita mo yung Marina Bay Sands, yung elevator sa taas. So, hindi ko na ginawa kasi hindi ako natutuwa sa heights. So, hinayaan ko na lang, sa iba na lang sila mag-aura-ara. At saka nung time namin na yon, sira yung elevator na yun. So, hindi na rin kami nagbalak pa bumalik kasi hindi naman namin siya trip. So, ayan, after nyan, basta nag-ikot-ikot lang kami. And then, ano bang ginawa namin after? So, Starbucks lang kami and then meron kaming naka-enkwentro pang pana na medyo bastos. So, okay lang, hindi na namin pinansin. Pero 3 times kaming pinagtripan nung panang yun. Buti na lang marunong kami magtimpe. So, hanggang sa muli, ito ang inyong Lakwatsyarang appraiser na marami pa akong ipapakita dito sa Singapore at sa katabi niyang bansa. Maraming salamat sa panonood.